makadaloy ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay. Amen. Since na ang November po ay preparation sa araw po ng Disyembre. Maraming gastusin sa araw ng Disyembre, magpapasko po kasi, at pagka tayo po ay walang blessing, Disyembre po ay walang kabuhay-buhay. Amen? Sabihin mo po doon sa iyong katabi, ang taong walang pera, walang kabuhay-buhay. Kasi, totoo po yun, pagka wala tayong pera, kasi ang pera ang pambili ng pagkain, o wala kang pagkain, di wala kang buhay. Ang pera ang ating lahat, pambili ng lahat na meron tayo sa buha. Kaya gusto ng Panginoon ay hindi lamang kaluluwa natin ang kanyang pagpalain, kung hindi, i-bless din niya ang ating mga bulsa. Amen? Amen. Alam po natin kasi parang ang alam lang natin, ang may sakit ay katawan. Pero alam po nyo, ang malubhang sakit, kung ano po, sakit sa bulsa. Pagka malakas ang katawan nyo, pero may sakit yung bulsa nyo, walang kabuhay-buhay. Okay, anyway, punta po tayo sa tayo pagpapalain ng Panginoon. So, sabi po rito sa pangalawang Korinto, mahaba-haba po ito, pero iklian po lang natin ng 9:6 at talatang 15. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. That is a principle ng agriculture. At kung meron pang kasunod yan, sa ibang talata, anumang itanim ng tao ay siya niyang muling aanihin. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, lagi niyong tandaan, ang pagbibigay ay hindi sa pilitan. Ito po'y dapat dulot ng ating masayang puso. Amen? Pagka po masaya ang ating puso, ang pagbibigay po ay tanggap ng Panginoon. Pero kung hindi po, wag niyo na lang ibibigay at wag na lang kayo magbibigay. Amen? Kahit sa ibang mga tao, lahat ng bagay na ating pong gagawin when it comes to giving, ito po'y dapat na mula doon sa biyaya ng Panginoon na nasa atin, na masaya tayong nakakatulong sa iba, masaya tayong ginagamit ng Panginoon sa pangangailangan simbahan, at ang resulta po noon ay pagpapala ng Diyos. Amen? So, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Pansinin po ninyo, higit pa sa inyong pangangailangan ang ibibigay na pagsagana sa atin ng Panginoon upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, hindi po nalilimutan ng Panginoon yung mga taong wala, yung mga taong kapos. At ang Diyos po ay gumagamit naman ng mga taong willing na gamitin sila. Amen? Na sila ang maging kamay ng Panginoon sa mga pangangailangan. At kaya, ang sabi niya, ang blessing sa atin ay sobra. At verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So, kapag tayo po ay nakakapagbigay at nakakatulong o mayroong sumobra, lagi pong tatandaan natin na yung ating naibibigay ay bigay din sa atin ng Panginoon para itanim ito at yung prinsipyo ng pagbibigay ay mangyari po sa atin na
Magbigay ka at ikaw ay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa iyo. Amen? Those are principles. Prinsipyo po ito at ang principle po, yan po ay gagawa, iiral po yan kahit na po ang isang tao ay tawag diyan, hindi po kahit hindi Kristiyano. Ay po sinasabi ko kasi ang principle po inilagay ng Diyos at sino mang gumawa nito ay kanya pong iiral sa kanila yung principle sa kanila. Pero walang kwenta po ang anumang blessing dulot ng paggawa ng prinsipyong ito na hindi po natin kinikilala yung Diyos na nagbibigay sa atin at nagtakda ng mga prinsipyong ito. Kaya hindi pwedeng karunungan lang. Kailangan ay pasalamat sa Diyos. Kaya ang buwan ng November month of Thanksgiving ito sa 28 pinagdidiwang ang yung araw ng pagpapasalamat. Thanksgiving Day po November 28. Sa US po yan ay malaki po yung okasyon at ang mga tao saganang-sagana kasi ang mga tao ay ang ekonomiya nila ay umuunlad sa panahon ng Thanksgiving Day kasi marami namimili at maraming umuunlad na negosyo, umiikot ang kanilang ekonomiya. Kaya ito po isang malaking okasyon sa kanila na kung atin pong pag-aaral sa history, ito po may kaugnayan sa kanilang pananampalatayang Kristiyano na sila nagpapasalamat sa Panginoon. Verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa bagong salin po ito, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So, napansin po ninyo, yung flow, yung yung daloy ng pagpapala ay sa asagana daw para mas marami tayong magawa na mabubuti, matulungan mga tao. At pagkaganyan daw po, ang sabi diyan, marami din ang magpapasalamat. Kaya alam po ninyo sa mga giver, yung kayo nag-level up na, pumosisyon na kayo doon sa hindi lang kayo ang tumatanggap, hindi lang kayo ang binibigyan, kundi tayo na po yung nagbibigay, ay alam po ninyo, nabibless tayo ng higit doon sa tumatanggap lang, anday lang kasi pagka ikaw ay nakakatulong na sa iba, naalaala ka nila. Diba, pag nananalangin sila, Lord, salamat po kay brother, kay sister ganoon, sapagkat tinulungan po niya ako. Salamat po, Panginoon, sa simbahan ng DFCCI Kasile kasi tinulungan po kami makapagtayo ng mga simbahan. Maraming nananalangin sa atin. Alam po nyo kasi ito ang simula ng mga simbahan natin. So ngayon, kaya sabi niya, ipapasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadali namin sa kanila. Marami daw papasalamat sa Diyos dahilan sa inyo. Amen? So, ang pagtulong ninyong ito, verse 12, sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Isipin nyo, magpapasalamat sa Diyos dahil sa ating tulong at pagkatapos sa mga kapatid, hindi lamang makatutugon sa pangailangan nila, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat sa Diyos. Oo, salamat po Panginoon kay sister, kay brother, pagpalain na po sila. So, kaya yun nagbibigay po, maraming nananalangin na pagpalain pa tayo ng Panginoon.
Pero yung mga kuripot, yung mga madadamot, walang nananalangin na pagpalain ng Diyos yan. Amen. Sabihin mo rin sa iyong katabi, hindi ikaw iyon. Oo. Walang nagpipray. Meron bang nananalangin doon sa madamot, doon sa kuripot, yung hindi nagsishare, tapos alin yung makasarili, ano pa ba ibang salita, basta yung ganon, wala nagpipray. So, kaya less ang blessing po nila. Mas marami ang blessing spiritually ng mga tao na nagpapagamit sa Diyos para po maging kamay sa pangailangan ng gawain ng Panginoon sa mga kapatiran at sa ibang mga tao. Verse 13. Sabihin natin, Hallelujah! Oh, yun. Verse 13. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Magpapasalamat at dahil sa inyong pagsunod, dadakilain nila ang Panginoon. Magpupuri sila sa Panginoon. Amen? Kaya yun ang level up po ng buhay Kristiyano. Na tayo po ay mag-level up hindi lamang sa tayo'y binibless, kundi tayo po ang nagagamit na ng Panginoon para i-bless naman ang gawain niya at ang ibang mga tao. Amen? Kaya, ang sabi rito, magpupuri sila sa Diyos, magpapasalamat sila. At sa verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Isipin nyo, papasalamat sila sa Diyos dahilan sa inyo. Tapos pupurihin nila ang Panginoon dahilan sa inyo na pagkakaloob. At pagkatapos ipapanalangin kayo nila na pagpalain sa maganang patuloy, umaba ang buhay. Amen. At yumaman tayo. Amen. So, buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin. Pansin niyo yung pagmamahal, ha? It is out of our kagandahang loob sa kanila. Mamahalin ka ng mga tao at ikaw ipapanalangin. Lord, salamat sa mabait na kapatid. Amen. Pero kung ikay mapagsamantala, ang isip mo lamang ay puro ayuda, okay din naman yon. Mabubuhay ka, pero iyon ay walang kabuhay-buhay. Iba po yung tayo ginagamit na ng Panginoon. Yun ang level up. Kumbaga sa pag ikay tanggap lang tanggap, ano po yun, yung takal na buhay. Yung para lang sa iyo. Pero pagka ikaw ay nag-isip ng gamitin ng Panginoon, pinasosobra na yon. Yung mga itinatanim mo para mag-ani ka ng marami, makapagtanim ka ng marami, at yung flow of God's grace through giving ay mangyari po sa atin. Tapos ang sabi dito, 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Thank God for His grace, unprecedented grace. Lahat ng ating gagawin, ito po ay dulot ng ating pagsunod. So, nasabi ko na yatang lahat, no? Pero anin ko po yung outline natin. God's grace is for everyone whom God loves. Ang biyaya po ng Panginoon, yung biyaya, yung kakayahang gawin mo, ang nagagawa mo, ang dahilan yan ay sapagkat yung biyaya ng Diyos ay gumagawa sa iyo. Iniibig tayo ng Panginoon. Datapwat, however, the flow of God's blessing is released by our obedience to God, obedience to be a part of God's ministry. Gayon pa man daw, sabi dito sa aking outline, ang daloy ng pagpapala ng Diyos ay nare-release
sa pamagitan ng ating pagsunod at pagiging bahagi ng ministry ng Panginoon. At ang ministry na yan ay siyempre yung Great Commission, yung dakilang atas na humayo, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. And it takes money. It takes obedient people na ito po ay mangyari. Amen? So, kaya nga, everything about sowing and reaping comes from a flow of grace. Lahat daw po, ng prinsipyo ng pagtatanim at ng pag-aani, ito po'y dumadaloy mula doon sa biyaya ng Panginoon. Sa English, yung grace, yung mercy and grace of our Lord Jesus Christ na magawa mo ang ipinagagawa sa iyo, pero nare-release ang mga blessings na yan pagka ikaw ay nagdesisyon na maging bahagi o sumunod at maging bahagi ng misyon ng Panginoon dito sa lupa. Amen? Kaya maging sa lumang tipan po, nung nakaraan nating pinag-usapan, yung tungkol sa pagsunod, mga pagpapala tungkol sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kapag kayo naligtas, ang susunod mong gagawin ay magpapasya kang gawin yung mga nasundin, yung mga bagay na iniutos ng Diyos na yung gawin. At ano sabi nga sa Job 36:11, yun laging inuulit. Sa aklat ni Job 36 at 11, sabi niya, kung ikaw ay susunod, sa English po maganda yan, if you obey and serve Him, you will spend your days in prosperity and your years in pleasures. Ayun, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Alam po niyo kung bakit ito ay ating pinag-uusapan. Kung inyong titingnan po ang mundo ngayon, parang kung iisipin niyo sa natural, parang ang hinaharap ng ating mga anak parang hindi maganda. Kasi yung lahat ng mga gyerang nangyayari, lahat po ng iyan ay merong negatibong epekto sa buhay ng tao sa mundo. Pag nag-aaway-away ang mga tao, pag nagpapatayan ang mga tao, ang kahirapan po ay mangyayari. Dahilan sa damay-damay po yan. Doon nagigiyera sila, dito tayo payapa, pero yung ating mga langis, yung gasolina natin, yung ating mga paglalakbay sa iba-ibang mga lugar, apektado po yan. Pamasahe natin, bilihin natin, taas ng taas po yan, taas ng taas yan. Bakit? Dahilan sa kasalanan ng mga tao. Dahilan sa kanilang pagiging ambisyoso, makasarili, kaya patayan sila dito, patayan, gera doon, gera dito, na ang bunga po niyan ay kahirapan ng mundo. Kaya kung yung babasahin po yung Matthew 24, mula 1 hanggang sa 8, magkakaroon ng mga digmaan, maglalabanan ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. At ang sabi diyan, ito sa verse 8, ito ang simula ng kahirapan. Andun yun 24 verse 8. Pag nangyari na yung sinabi ng Panginoon doon sa una, ang mangyayari dyan, sabi niya, for nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Napansin ba niyo, nakaraan lang, yung 7.2 na lindol sa Mindanao, ang daming perwisyo doon. Tapos yung gera sa Israel, yung gera doon sa Ukraine, yung gera, yung mga civil war sa Africa, at sa iba't ibang mga lugar, ay alam po ninyo, sabi niya, nation shall rise against nation. Tayo, may banta tayo sa China o doon sa ating West Philippines. So, ang lahat pong yan ay inihula na ng Panginoon noong pamanguna. At pagkatapos magkakaroon ng kagutom, yun ang resulta niyan. Magkakaroon ng mga peste,
Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang mga dako. Yung verse 8 po, tinan nyo. Lagay mo sa verse 8. 24 verse 8. And ye shall hear, hindi, 8. And these are the beginning of sorrow. Sa Tagalog po yan, sabi niya, ito ang simula ng kahirapan. Ngayon natin nakikita yan. Kaya, alam po ninyo, itong ating pinag-uusapan, these are the keys. Ang Diyos po, anumang mangyari sa takbo ng buhay ng mundo, meron po siyang sariling programa para sa kanyang mga anak. Para po yung kanyang kalooban, yung kanyang misyon patuloy na isabog po natin. Alam po niyo kung bakit ang tanging solusyon ng Diyos sa mundong ito, ang mga tao'y maligtas at siya po'y bumalik. At kanyang pamahalaan ang ating pong affairs ng buhay. At sa pamamahala po ng Panginoon bilang hari ng mga hari, sa mga hinaharap na panahon pag dumating siya, magiging maayos ang lahat ng bagay. Amen? Kaya nga tayo po dapat pumaloob tayo sa ministry ng Panginoon para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan at para po sa for the sake of the kingdom of God, sa kanyang kaharian. Kaya nga, pag tayo po'y nakapaloob sa ministry na ipinagagawa ng Panginoon para tapusin yung plano niya sa pamagitan natin ng mga mananampalataya, maniwala po kayo, hindi kayo mababawas. Amen? Sabihin mo niyo, hindi ka mababawas. Pero for the condition na merong ginagamit ka ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo magpagamit, ikaw na may Kristiyano, ay sabi ng Panginoon, pampadami ka lang sa simbahan, kukunin na kita para maaga ka nang pumunta doon sa langit. Sa langit ka rin pupunta, kaya lang maaga ka mamamatay. Ang ayaw natin kasi mangyari tayo mamatay, di ba? Di ba tayo lahat pupunta sa langit? Amen? Lahat ng Kristiyano na totoo ang pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, pupunta sa langit yan. Pero doon sa gustong mamatay na, sino dito ang gustong mamatay na? Pumunta sa langit. Wala, ayaw. Ayaw pa rin. Okay, anong gagawin natin? Ayaw nating umalis na maaga. Okay na, pagkagutay-gutay ka na, pumayag ka na lang. Meron nga, gutay-gutay na, ayaw pa rin mamatay eh. Ayaw pa rin pumayag. Pag gutay-gutay na kayo, hindi na kayo pakinabangan ng Panginoon. Sabi mo, Panginoon, uuwi na lang ako at mas masaya doon sa langit. Pero hanggang tayo nandirito po, magpagamit tayo sa Panginoon. Pagka tayo ginagamit ng Panginoon, kahit na anong takbo ng mundo, tandaan po ninyo, may plano ang Panginoon sa atin na hindi po bahagi ng mundong ito, kundi ng kanyang kalooban. Sabi niya, if you obey and serve Him, kung ikaw ay susunod at maglilingkod sa Kanya, ano daw ang magiging bunga? Sabi niya, gugugulin mo ang iyong mga araw sa kasaganaan at ang iyong mga taon sa, ano nga ba yun? Your years in prosperity and your days in prosperity and your years in pleasures, kaginhawahan. Amen. So, pero hindi po madali yan. Tayo kinakailang pumaloob sa ministry na iniwan sa atin ng Panginoon. Iba't iba yan. Pero the most important ministry na pwede natin gawin ng personal sa buhay natin. At tayo mag-commit, alam po niyo kung alin. Una ay manalangin tayo. Mapanalanginin. Kaya pagka Merkulis po, pupunta kayo dito, ito po'y prayer meeting natin, pagtuturo ng iba't ibang mga bagay tungkol sa panalangin at mga bagay na pinaniniwalaan natin.
At pagkatapos po, pangalawa, pagbibigay. Prayer and giving is one of the most important ministry na personal mo pong magagawa ito. Amen. Na walang dapat pumilit sa iyo, maging bunga ito ng blessing o biyaya ng Panginoon, ng grace ng Panginoon sa buhay natin, na tayo masaya na magpagamit sa Panginoon. So, everything about sowing and reaping comes from the flow of grace. 9, verse 8, sabi dyan, hihimayin na natin to. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sa verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Sa inyo, dahil sa inyong pagpaloob sa ministry ng Panginoon in the area of giving. Pagkatapos, number 1, the flow of abounding grace provides. Ito ang inilalaan nung pagdaloy ng nananatiling biyaya ng Panginoon. All sufficiency in all things at all times. Anong tawag yan? Sufficient tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay. 9:8 yung ating binasa. An abundance left over to sow for helping others. Yung sobra na pagpapala, sobra yan. Ang dahilan, ang layunin ay para tayo may magamit naman sa ibang mga bagay, sa pagkakawang gawa, sa pagpapagamit sa atin ng Panginoon. Sa 9:8 pa rin. Okay, number 2, the purpose of this prosperity, ang layunin daw ng prosperidad na ito, it is to not only meet our needs, but to allow us to be like our Father, generous on every occasion. So ano ang layunin daw po ng isang taong mapagbigay, sumusunod para gamitin ng Diyos sa pagbibigay? Nagiging kagaya po tayo ang puso natin ng ating Ama sa Langit, na walang iniisip kung hindi gawa ng kabutihan ang kanyang mga anak. Amen? Kaya po merong good and bad merong masama, merong mabuti. Pagka doon po tayo pumanig sa mabuti, gagawin natin ang mabuti, at nagiging kagaya tayo ng ating Ama sa Langit, na walang ginusto kung hindi mabuting bagay para sa atin na kanyang mga anak. So kapag ka po tayo ay naging mapagbigay, nagpagamit tayo sa eryang yan ng pagbibigay, ang atin pong buhay ay nagiging kagaya, ang ating puso, kaisipan, nagiging kagaya ng ating Ama sa Langit, nagiging extension po tayo. Extension ng kanyang kamay para sa iba. At alam po niyo, yung binasa natin, sasagana ang blessing, sobra ng higit sa pangailangan para tayo may magamit sa ibang bagay. Amen? Pagkatapos, verse 3, number 3, the fruit of our generosity, ang bunga ng ating kagandahang loob, yung magiging mapagbigay, not only meets the needs of others, but brings thanksgiving that flows from God. Hindi lamang daw po ito tumatagpo ng pangangailangan ng iba, kung hindi, sabi niya, nagdadala pa ito. It encourages others ng masaganang pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat mayroong natagpo na pangangailangan dahilan sa inyo. Amen? So, ang result po nito ay talagang, ang balik po nito ay masaganang pagpapala. Pagkatapos, ano sabi po dito sa 9, 11 at 12? Ang babasahin sa ating pong binabasa. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila.
Sa pagtulong ninyong ito sa mga kapatid, ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ayun. So, these are the epekto po ito, bunga ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin para gawin mo yung ipinagagawa ng Panginoon. But kung ayaw mong gawin ito, wala pong release, hindi po marirelease yung blessings out of the grace of giving. Ay di grace lang yun sa iyo. Pumunta ka sa langit, grace na nagliligtas sa atin, kasi tayo po'y naliligtas sa biyaya eh. Pero yung grace of God's blessings, yung flow of God's blessing, hindi po nare-release yan. Kaya kahit maraming mga taong pupunta sa langit, marami rin po hindi naranasan ang masayang buhay na pinagpala. Ang dahilan po ang isip ng marami, kahit mga Kristiyano, ay laging tumanggap lang ng tumanggap. Ako po hindi sa pagmamalaki sa inyo, ako hindi apektado ng pandemic. At never na ako'y kumuha ng, anong tawag yan, ng ayuda. Hindi sapagkat hindi ko gusto, hindi ko kailangan kasi. Nabubuhay ako ng higit doon sa aming pangangailangan. Kahit nung panahon ng pandemic, alam niyo kung bakit? Ang dahilan po kasi, naging prinsipyo ko na, ang ako'y pumosisyon doon sa ako ang gagamitin, kesa ron sa ako ang paglilingkuran. Amen? And hindi sinasabi ko sa aking mga anak, no, mas tumingin kayo sa mahaba-haba. Kasama ang inyong mga anak na damay dyan pagka tayo'y sumunod at nagpagamit sa Panginoon. Ibibless niya ang kanila pong mga buhay. Kaya sabi ko sa aking mga apo, hindi madali. Sabi ko, mangarap kayo, maging matapat kayo na maglingkod sa Panginoon. So yung aking apo, merong anong tawag dyan? Meron akong doktor, meron akong abogado. So, para doon sa lahat ng may kaso, pag natapos na yon, yun na lang kunin yung abogado. Pero mas mahal ang bayad nung kasi born again yun eh. Hindi. Pagka tayo po'y masunurin, damay po yung ating lahi. Pangako ng Panginoon yan. Sabi niya, kung ikaw'y susunod, sabi niya, it will be well with you. Magiging maayos ang lahat sa iyong buhay, kasama yung ating pamilya. Kaya nga sabi ni Josue 24:15, ano sabi niya, para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So, lagi kong binibigyan din, isama natin ang ating mga anak sa paglilingkod sa Diyos. Gamitin natin ang impluwensya natin bilang mga magulang. Hindi dahilan sa pipilitin lang natin sila, kundi sapagkat sila'y bahagi ng pangako ng Diyos sa atin na dapat nilang maintindihan na sila ay pinagpapala at pagpapalain ng Panginoon dahil sa tayo naglilingkod sa Panginoon. So, in closing po, however, sabi niya, please notice that the flow of grace requires decision that we must make. Yung pagdaloy daw po ng biyaya ng Panginoon, nakakayahan para magawa natin at tayo i-bless ng Panginoon, ito po ay nagmumula doon sa decision natin. Lord, nandito po ako, gamitin mo ako. Ayon. Sa iba't ibang paraan na nakalooban mo sa aking buhay. So, marami pong paraan yan na pumasok tayo sa ministeryo na iniwan sa atin ng Panginoon. Paghihikayat ng kaluluwa, paglilingkod sa simbahan, ng mga instrumento, pagpupuri sa Panginoon, pag-MC, pagpapastor. Pero alam po ninyo,
ang personal na magagawa natin na pangsarili na commitment natin sa Diyos. Tayo po ay magkaroon ng involvement o maging bahagi tayo ng ministry ng pananalangin. Amen? Mahirap pong gawin ang panalangin. Madaling pakinggan yan, pero mahirap dumalo ng Miyerkules kasi prayer meeting. Amen? Napansin po ba ninyo? Madaling manalangin pero pagkalalakad ka na para manalangin, lima sa Miyerkules, ang tamad-tamad na ng tao. Yan. Pangalawa ay ang pagbibigay. Wala pong ibang involved dyan kundi decision ninyo. Lord, ako po ay gamitin mo sa pagbibigay. Lahat na ibibigay mo sa akin, ako'y matapat na mag-iikapo. Ako'y matapat, masaya na magbibigay na aking mga offering. Amen. Sabi niya, hindi napipilitan, hindi dahilan sa pangangailangan, kung hindi sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, November po ay in preparation sa month of December. Ang month of December po ay buwan ng pagdiriwang, buwan ng kagalakan, kasayahan. Alam niyo bakit? Kasi diyan ang buwan na ipinanganak ang ating Panginoon. Naalaala po natin, kagaya ng awit ng mga anghel. Di ba? Ang unang nagbalita ng pagpapanganakan ng ating Panginoon ay mga anghel. Mawit sila ng hallelujah, purihin ang Panginoon, kataas-taas. Kaya nga, ang month of December, it's a month of grace, giving of grace sa tao. Ang grace po ng Panginoon, ng ating Ama, ay ang ating Panginoong Hesus. Ito ang biyaya na ibinigay sa atin para tayo maligtas. Kaya masaya tayo pagka Disyembre. At damay po ang mundo sa kagalakan dahilan sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga Kristiyano, ang buwan ng Nobyembre po ay pag-apaw naman ng pagpapasalamat para para tayo po'y maraming blessing sa buwan ng December. Amen? At sa buwan ng December, maging part tayo ng mga tao na magiging bahagi sa pagpapasaya sa ibang mga tao. Praise God. So ngayong umaga, ang ministry po ay pinagpapasyahan ng kusa. Out of God's grace sa ating pong buhay, nagdidesisyon tayo, Lord, gamitin mo po ako sa pinakamahalagang ministeryo na magagawa kong personal na hindi kasama ang iba. Manalangin, magkaloob, at maniwala po tayo. Mangyayari sa atin yung pangalawang Korinto 9:6 hanggang 15. Ako po sa totoo, maraming nakakilala sa amin. Yung akin, pasimula po namin, doon kami sa tabing dagat. Yung kaunting meron kami, hahatiin pa namin doon sa mga pastor na wala makain. Kasi po dyan kami pamilya nila iniiwan, sinag-aaral sila sa Bible school, wala makain. Kaya yung meron kami, hati-hati pa rin kami doon. At pagkatapos, sabi ko nga sa akin pong unang girlfriend, sabi ko, kapuutan natin ang kahirapan. Sabi niya, paano yun? Sabi niya, dagdagan natin yung 10% na ibinibigay natin sa Panginoon. Maliit, hindi sapat. Kinakailangan ako maghanap buhay para madagdagan namin ang aming pangailangan. Yung aking mga anak, pag dinadala ko sila sa masasarap na kainan ngayon, sasabihin ng aking mga anak, sabi niya, mabuti tayo ngayon kasi alam ko natatandaan ko noong una-una kayo nagpapastor,
Pag pumunta tayo sa Jollibee, hati-hati pa tayo doon sa isang order na pinakamura. Kagatan niya mga anak ko sa isang hita ng manok. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, hindi na po ganon. Nagbago na ang buhay. Amen? Kaya pinagpala po kami at kami nagagamit na rin ng Panginoon sa maraming mga bagay. Si Pastor Ayami, meron kanyang kumpanya yan. Kahit siya nagpapastora, meron siyang accounting firm na binibless ng Panginoon. Si Janabeth, ewan ko kung meron siyang malaking catering, kay cater po yan ng marami. At yung iba namin na mga medyo kapos, hindi po sila naghihirap. Kasi pagka may pangailangan po sila at sila'y wala, nag-aambagan po kami ng mga magkakapatid nila, ako. Kaya wala po naghihirap sa amin. May kinakapos, pero hindi nagugutom. May kinakapos, pero lahat ng pangailangan ay natatagpo. Kasi nagtutulungan yung aking po mga anak. So, ngayon, may point po is ganito. Pagka ang magulang kinakailangan sa atin bilang manampalatay may magsisimula na sumunod na gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Hindi madali, pero mamanahin ng lahi ang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. Ako po ngayon, kahit saan ako pumunta, ako'y nakakapunta. Hindi dahil sa kaya lang ng bunsa ko. Marami akong kaibigan na sumasagot ng aking gastusin. Nakaraan sa Hong Kong ako, nasa Thailand kami. Susunod, pupunta ako sa Europe. Kaya, ang lahat po ng yan ay nakapaloob ay ministry. Kaya yung mga nagpapala sa akin, may tumutulong sa akin, nagsishare po sa akin. Alam po niyo, pag ako'y nanalangin, tandang-tanda ko yung kanilang pangalan. Amen. Kahapon, mayroon akong blessing, may nagbigay sa akin ng cheque. 6 digit. So, ngayon, ano po yun? Yun ay tandang-tanda ko ang pangalan noon. Kaya pagka po ako'y nag-pray, Lord, pagpalain po si brother, si sister, ganoon. At ilan po sila, marami sila na nagbibigay po sa akin. Kaya ako, kahit pa paano po, marami naman ako natutulungan. Alam po niyo, ministry natin, 52 pinag-aaral po natin. Kaya may pera, pero walang pera. Amen. Kasi lumalabas din po yan. So ngayong umaga, tayo po yung magpipray. At sabihin mo, Lord, narito po ako'y gamitin mo. Sabi ni Isaiah, sabi ng Panginoon kay Isaias, sino ang aking gagamitin? At sino nga hayo para sa akin? Gagawa ng kalooban ng Panginoon. Sabi ni Isaiah, Panginoon, narito ako, gamitin mo ako. So ngayong umaga, it's your personal decision. At personal decision mo yan. Pero ikaw ang pwedeng pumaloob sa kalooban ng Panginoon, sa gawain ng panalangin, ng pagbibigay. At ang Diyos ang gaganti sa iyo. Amen.